Maligayang kapistahan sa pag-akyat ni ating mahal na ina sa langit, the Assumption, the fourth glorious mystery. Nagpapasalamat tayo sa napakagandang halimbawa na pinakita ng mahal na ina. Why is it important? Why do we celebrate this? Ang ating mahal na ina, on the fourth glorious mystery, inakyat sa langit. Inakyat siya. The second glorious mystery, ascension. Si Jesus umakyat sa langit on His own power because of His own. Si Maria inakyat sa katawan at kaluluwa, body and soul, inakyat sa langit sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi sa kanyang sarili. And in 1950, this was declared as a dogma, ang turo ng simbahan. Bakit mahalaga itong aral na ito, ang turo ng simbahan? Napakahalaga para sa pag-asa. Pag-asa para sa atin. There is hope for all of us. Usapan langit kung paano. Napakahalaga, ipaalala sa akin, sa atin lahat, sa dakilang kapistahan na ito, ang kahalagahan, bakit ba ako nandito sa lupa? If you will recall, 3 Sundays na ang nakalipas at pang-apat tong dadating na linggo, 4 na linggo, tungkol sa tinapay mula sa langit. And then today again, usapan langit. Pinapalala sa atin, ano ba talaga ang ating layunin? Makalangit ba o makalupa? We are citizens of heaven. Sana binibigyan natin ng pansin ang mga makalangit na gawain. Pwede natin yung gawin dito sa lupa para lang sa langit. Hindi siya, magkadugtong siya magkadugtong, Ang langit at lupa, continuum. Hindi tapos lupa, langit. No, it is the same. We can do that now. It is a very important reminder on this feast day. Kaya pinaalala sa atin ng ating mahal na ina, pag-asa para sa atin to do mga makalangit, heavenly things and not just earthly things. Example, the food we take, how do we feed the body and the spirit? Not just the body, but also the spirit. Very, very important. How else can we strengthen the spirit? How can we do things of this earth, heavenly things? How we can share, how we can spend our time. The Holy Father reminds us concretely how it is. Sa katapusan, ito lang ang final exam question para sa atin lahat. The final exam, hindi magkano binigay mo, ano ang siner mo, isa lang ang tanong. Sabi ni Pope Francis, what have you done for the poor? The poor is our gateway para makapasok sa langit. Konkreto, makalangit na mga gawain. That is the final exam for us. And because of this, we ask ourselves, kamusta ba? Kamusta ba? How am I preparing heaven on earth? What am I doing to prepare this? Because that is the final question that will be asked of us. Makalangit na gawain. We do that to the least of our brothers and sisters. Kaya nga, sa Ebanghelyo bukas, kasi bisperas yung binasa natin, maiksing Ebanghelyo kay San Lucas. Bukas, yung kay mas mahaba, yung visitation at saka yung Magnificat ang babasahin natin bukas sa Ebanghelyo. At marinig natin doon yung mga nasa taas, binababa, yung nasa baba, tinataas para magpantay-pantay. Para tayo magkakapatid, pantay-pantay. Lahat yung nandito, nandito, at yung nandito, inaangat para tayo magpantay-pantay. Because that is the call for each and every one of us. And that is the invitation as we celebrate this great symbol of hope na sana tayo rin mapabilang. Tayo rin umakyat sa langit sa halimbawa ng ating mahal na ina, sa halimbawa ng ating mga magandang halimbawa na nagpakita sa atin ng daan patungo sa langit, tumulong sa atin. At katulad na nabanggit natin kanina,
itong araw na to, bisperas rin ng birthday ng ating patron, no? Si San Antonio, birthday. At pag pinag-uusapan natin ng birthday, we cannot but remember, I always say, pag birthday, we remember the mother who carried that baby in her womb for 9 months. Pag birthday ng isa, we also celebrate the birthing day of the mother. Yung nanay na nagbuhat sa kanya. It is siya nagpaluwal sa lupang ibabaw. No? So we thank the birthing of Anthony. No? We thank her mother who gave life to Anthony. And we thank Anthony for continuing to be our patron, ang ating dakilang patron, ang ating Pentakasi na tumutulong sa atin na hanapin ang langit sa lupa because it is what will prepare us as we thank God for His intercession, as we thank God for His help for each and every one of us. Salamat sa Diyos. Because it is a solemnity, ang solemnity may first reading, may second reading, di ba? Kasi solemnity. Tapos may papuri, tapos may I believe in God. It is a Sunday. You know? But it is not a holiday of obligation in the Philippines. Pero sa ibang bansa, holiday of obligation to eh. No? Pero sa atin, hindi eh. Our holidays of obligation are Christmas, New Year's, Mary Mother of God, tsaka December 8, 3 na lang eh. And all the Sundays. So that's why, but even if this is the solemnity with all the Sunday trimmings, they have lessened the holidays of obligations in our country. But just the same, we thank God for this celebration. We thank God for this feast.